Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa warrant of arrest ni Apollo Quiboloy. Makikita naman natin sa television at mga social media kung paano serve ng mga pulis ang warrant kay Quiboloy. Na alam naman natin ang mga pulis ay utak-ipis. Ganyan palagi ang ginagawa ng mga ganggang na mga pulis. Ang mga pulis ay walang kinikilalang batas yan. Kasi mga bobo sa batas ang mga yan. Kaya nga nagpulis ang mga yan, kasi mga kulang sa talino. Ang mga pulis ay sila ang pinaka-mababang nilalang sa balat ng lupa. Ito ultimo nga yung mga nakaangkas ka lang sa motor huhulihin ka at ikukulong sasabihin na ang pag-angkas sa motor ay krimen. Mga bobo kasi ang mga pulis. Kasi hindi naman nag-aral ng abogado ang mga yan. Ang nasa utak ng mga yan ay paano sila makapamerehisyo sa tao. Paano sila makapanghulidap sa kanilang bibiktimahin para kanilang pagkaperahan. Naglalakad ka lang at lalapitin ka at sasabihin sa'yo may droga ka. At dyan ka na, peperahan ng mga tiwaling mga pulis. Sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy, mantakin mo mag-isa lang si Quiboloy mahigit 100 na mga pulis ang ipinadala ng PNP. Dapat kasuhan yan ng mga kawani ni Quiboloy, dahil lumalabag sila sa ating konstitusyon. Warrant of arrest lang ang dala-dala ng mga pulis. Bakit naghahalughog sila sa buong compound ni Quiboloy? Maliwanag na paglabag sa batas yan na ginawa ng mga pulis. Maging si Vice President Sara Duterte ay nag-react sa overkill o labis na puwersa na ginamit ng mga pulis sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kaysa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap, at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa, ayon sa pahayag ni VP Duterte. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo Quiboloy na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan, dagdag pa nito. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan, diin ni VP Duterte. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan, at kapayapaan sa ating bansa, saad ng Vice Presidente. Nauna rito, kinwestiyon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng labis na puwersa para ihain ang arrest warrant kay Quiboloy at sa iba pang kapwa-akusado. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable, ayon sa dating Pangulo. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Pagtatanong pa niya, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Sabi ni Duterte. We strongly condemn the manner of implementing the arrest warrants insofar as they were not only laden with irregularities, but they were excessive and overkill. The PNP deployed special battalions who were in full battle gear, some CIDG officials were even seen wearing bulletproof vests and hundreds of police personnel in anti-riot gear and shields strategically positioned themselves at the KOJC compound, it said. Totoo naman. Yan na ang unang lumalabag sa ating mga batas ay ang mga pulis at mga taong gobyerno tulad ng mga fiscal, judge, arbiter, at ibang nanunungkulan sa pamahalaan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.